Ang lihim na makahiya ni Lando. Sa baryo ng Maytamod, kilala si Lando bilang isang tahimik na magsasaka na walang ibang iniintindi, kundi ang kanyang palayan. Ngunit isang umaga, habang siya'y naghahawa ng damo sa gilid ng sapa, may napansin siyang kakaibang halaman, isang makahiya, na may mapusyaw na lila at pilak ang ugat. Hindi ito basta natitiklop kapag hinawakan, para bang may sariling isipan. Ang tigas ng loob mo pabirong sabi ni Lando. Sabay bunot sa halaman at inilagay sa kanyang bulsa. Ngunit mula noon, napansin niyang kakaiba ang nangyayari. Sa tuwing dinadala niya ang halaman, lahat ng nakakausap niya ay biglang bumabait at sumasang-ayon. Ang mga dating naniningil ng utang ay biglang nagiging maluwag, at ang mga negosyanteng mahirap kausap ay biglang nagbibigay ng dagdag na diskwento. Isang linggo, nadawit si Lando sa kaso sa lupa laban kay Don Ramon, isang kilalang makapangyarihan sa bayan. Sabi ng lahat, tiyak talo si Lando dahil konektado ang kalaban. Sa araw ng pagdinig, isinilid niya ang makahiya sa bulsa ng kanyang kamiseta. Pagharap niya sa hukom, naging malinaw ang bawat salita ni Lando, parang walang takot. Habang nagsasalita siya, napansin ng mga tao na tila natutulala ang mga nakikinig, pati na ang mga testigo ni Don Ramon. Isa-isa silang umamin na peke ang kanilang testimonya. Maging ang abogado ng kalaban ay biglang nawalan ng gana at tahimik na lang. Nanalo si Lando sa kaso at kumalat ang balita. May dala siyang makahiya na pampaswerte. Sabi ng matatanda, ang ganitong halaman ay galing daw sa diwata ng kagubatan at sino mang may taglay. Nito ay hindi lang sinuswerte, kundi kayang magpabago ng isip ng sino mang kausap, parang nahihypnotize. Ngunit may babala ang isang matandang ermitanyo sa baryo, ingat sa kapangyarihan ng makahiya. Kung gagamitin mo ito sa masama, ikaw din ang parurusahan ng kalikasan. Dahil dito pinili ni Lando na huwag ipagkalat ang kanyang sikreto. Inaalagaan niya ang halaman sa isang maliit na paso, dinidiligan tuwing umaga at binibilinan na. Huwag kang magagalit, kaibigan. Para lang sa kabutihan ng kapangyarihan mo. Mula noon, hindi lang siya naging kilala bilang magsasakang matapang, kundi bilang taong tapat, na kahit may kapangyarihang taglay, marunong gumamit nito ng may puso at dangal. At sabi ng mga bata sa baryo, kung may makikita kang makahiya na hindi natitiklop kahit anong haplos mo, baka yon ang susunod na halaman ng swerte na magbibigay tagumpay sa karapat-dapat na makakakita nito.